Pero nakakalungkot, tignan nyo mabuti Ayon yan sa kanyang dating asawang si Elizabeth Zimmerman na bumisita roon. Sa isang interview, sinabi ni Zimmerman na hindi na raw umiinom ng gamot si Duterte. Pero maayos naman daw ang kalagayan nito bagamat mabagal ng maglakad. Eto, mga kababayan, ang balita ko dito, mabilis lang to. Pinakamainit na balita ko dito ngayon, mga kababayan ko. Sorry kung mabibigo kayo mga DDs, pero binagchuchu sa akin Meron ako mapagkakatiwalaan na resources sa kampo nila. At yung kampo nila na yun, mga kababayan ko, panayang info, kung sakali, kung siya daw, mga kababayan ko, ay mamamatay. Ito kwento niya. NANI?! Ang magiging presidente daw, yung anak niya. Yan ang binato sa amin. Binato sa akin. Pumasok sa isip ko bigla. Kung matotodas ito si Digong, mga kababayan ko, do you think sureball si Sara Duterte? Maybe. NANI?! Because one of the strategies ng mga Aquino, mga kababayan ko, is namatay ang kanilang tatay, namatay ang kanilang nanay, namatay si Ninoy, naging presidente si Cory. Namatay si Cory, naging presidente si Pinoy. Mga kababayan ko. 'Di ba? May ganun cycle, mga kababayan ko. Baka planong gawin ni dating Pangulong Duterte 'yon. Ang talagang mag-suicide na. Kumbaga, tuluyan na ang sarili niya para makakuha ng attention. Magamit na galit kay Sara Duterte. Kasi kaya nagtataka ako Alam mo, sa totoo lang, kaya umiiyak si Robin kasi alam niyang wala nang uwian Wala nang takas to si Digong. Wala na tong uwian. Uuwi man to, talagang nasa garapon na. Mga kababayan ko. Or ikakasket pa nila. Literally, mga kababayan ko, mga kapatid. Kasi ang gagawin ni Duterte, hindi na siya makakalabas He's already 80 plus years old. Malabo na to mabuhay pa pag hinatulan pa to ng 45 to 40 years. Mga kababayan ko, hindi na makakalabas to. 'Di ba? So ngayon, ang ginagawa ni Duterte, kahit nasa kulungan siya, he is preferring for his daughter. Become a president. Mga kababayan. At gagamitin niya, mga kababayan ko, balikan nyo tong live na to, balikan nyo tong sinasabi ko na to kapag nangyari ito, mga kababayan ko. Kasi ramdam ko 80% na nakikita ko ganun ang strategy ni Digong. Kukunin niya yung awa ng tao para manalo yung anak niya bilang presidente. Mga kababayan. Talagang butot balat na si Duterte, mga kapatid. Hindi na umiinom ng gamot Totoo, mga kababayan ko.